Ito bang, mga kaibigan, pag-alis ni Edgar Matubato, di ba kilala nyo na, naging controversial ng araw pa. Ito ba ay lalong magpapasakit sa ulo ng mga Duterte? O hindi na? Kasi ngayon ay lumalabas na si Edgar Matubato ay wala na sa Pilipinas. So ang lumalabas ngayon, posibleng ito ay magtuloy-tuloy ng pagtistigo laban sa mga Duterte sa International Criminal Court. Or posible bang ito'y magbago na? Mukhang hindi. Mukhang paninindigan ito ang kanyang paniniwala at sinabi. At mukhang kinatutuwa ito ni dating Senador Attorney Laila de Lima, dating chairman ng Commission on Human Rights, dito sa pag-alis na ito at ginawang ito ni Edgar Matubato na lumabas ng bansa. Pakinggan mo ito. That incident, that matter of leaving the country to the ICC investigation. Pero kasama na nga dyan yung maging mas safe siya. Mas safe? Kasi for as long as he stays here in the Philippines, is really not that safe. So, kailangan niya. And gano'n na rin, lalong naka-access na sa ICC, lalong na mas madali for the ICC to access him nung nakalabas na siya from the country. Ayun. At Senator, So yun ang malinaw. siyempre alam natin na dahil Yung paglabas niya ay mas makakatulong pala doon sa mga nagreklamo, nagfile ng reklamo laban sa mga Duterte sa paglabag umano sa human rights violation during presidency at saka mayor si Rodrigo Roa Duterte. Yun pa yun. So yung palang pag-alis, kung sino man ang tumulong sa kanya, hindi ibig sabihin ay takot sa mga Duterte. Kung hindi, yung pag-alis na yan ay lalo pang magpapalakas sa kanyang testimonya para mabigyan ng hustisya ang mga di umano'y naging biktima ng karapatang pantao. So pabor yan sa mga ibang complainant at pabor din yan sa ICC dahil marami pong alam yung Edgar Matubato na noon ay inimbestigahan ni dating Senador de Lima na yung nadinig nung siya ay senador pa, pero anong ginawa? Wala siyang kakampi noon. Inalis siya as chairman ng Committee on Justice na nagtatanong nun at nag-iimbestiga. At ipinakulong pa nga. So nabitin tayo doon noong mga panahong yan. Pero ngayon, dahil nga nagbago na ang gobyerno, under President Marcos na, ayun na ho yung lumalabas. Rule of law ang pinapairal. So ibig sabihin pa nito, talagang lalong sasakit ang ulo ng mga Duterte sa paglabas ni Edgar Matubato na ngayon ay magiging hawak pa at magbibigay pa paninindigan ng kanyang nauna na sinumpaang salaysay before International Criminal Court. Ano ang inyong masasabi dyan? Nako, kasi kung yung mga gunita, itong si Edgar dito ay talagang tago ng tago, kinukup nga yan ng mga madre, mga pare, kasi talagang hinahunting din siya. Dahil nga sa kanyang maraming alam. Ito pong taong ito, ang original na DDS, yung tinuturing na Davao Death Squad ni Mayor Duterte noon at bago siya naging Pangulo. So napakarami itong alam. At ito rin ang umamin doon sa mga hearing na ang ginawa nung una na mahigit na 50 ang dumaan sa kanya sa utos daw ng dating mayor ng Davao. Ganon katindi po ang kalupit na sinabi nito. Ibig sabihin siya mayroong personal knowledge kung sino ang nag-utos at kung sino ang mga naging biktima sa utos ng di umano'y mga Duterte ng panahon yun. Yun po yung mabigat. At yan ay malinaw na paglabag sa karapatang pantao at yan ay kanyang naisumiti na before International Criminal Court. Dito walang nangyari sa mga demanda at dito sa Pilipinas kasi alam mo naman, napakahirap ng justice system dito na paghanap ng hustisya. So itong paglabas na ito, lalo ngang magiging problema ng mga Duterte at pabor sa mga complainant at pabor nga sa ICC tulad ng aking sinabi. Ano po inyong masasabi? Please, ano tawag ito? Like and share po ng ating mga bidyong pinag-uusapan dito. Okay? Para alam problema. Samantala, pag-usapan natin itong rally ng nire-respeto natin at ng maraming Pilipino dito at sa buong mundo na Iglesia ni Cristo o INC. Na naka-schedule ito ng January 13 ba? Okay. Well, karapatan naman nila, katulad ng aking sinabi na sa unang pagtalakay natin, karapatan nila yung mag-rally.
At ang pinakabuod po ng rallying ito, kung hindi mababago yung kanilang naunang announcement, na ang rallying ito ay pagsuporta sa posisyon ni Pangulong Marcos na ayaw niya ng impeachment, yung opinion ng Pangulo. Okay? Ni Marcos. Pero kaya ko lang ulit tinalakay ito kasi habang papalapit yung January 13 pala. Kailan ba yan? Next week na yan, sa Monday na pala yan. Gamit na gamit itong balitang ito ng mga pro-Duterte, ng mga DDS, at pinapalabas nila na itong rallying ito anti-Marcos, laban kay Pangulong Marcos. Nakakaroon ng kalituhan dito kasi ang pagkakaalam ko ng una, ang announcement ng INC Net25 rally para sa kapayapaan, katahimikan at anong tawag diyan? Pagtutulungan. Hindi sila magrarally para maging sakit ng ulo ng gobyerno. At hindi sila kalaban ng gobyernong ito. Tumutulong nga sila sa ating pamahalaan. Yun ho yung original So kaabang-abang ito dahil nga po masyadong sinakyan nung ibang grupo na para bang papalabasin ang INC ay kalaban ng gobyerno. Hindi po, wala silang record na ganyan Ang INC laging tumutulong sa kung sino ang presidente. Laging tumutulong sila kung sino ang nakaupong administrasyon. Hindi sila naging oposisyon kasi nakikita nila na kung tama ang ginagawa ng gobyerno at rumirespeto sila sa mga bumoto or political exercise sa atin. Kaya nga sana magbigay pa rin ng konkretong paliwanag ang INC kung kaya at kung pwede para hindi nalilin lang nung gumagamit sa kanila para dyan sa rallying yan na di dyan yata gagawin sa may Liwasang Bonifacio. Sa Lunes na yan di ba? January 13, 2025. Abay, malapit na So abangan natin. May karapatan ng anumang relihiyon, may karapatan ng anumang grupo, organization, freedom of assembly, freedom of expression, lagay yan. Pero kung ano ang buod at sinasabi ng kailang grupo para sa rallying ito, ay ating irespeto yon. Huwag ninyong pangunahan at huwag ninyong gamitin kasi masyadong mapanggamit itong mga anti-Marcos na gusto nilang gamitin ang INC dahil alam nilang malaking grupo laban sa pamahalaan. Teka muna, huwag naman ganon. Wala pong opisyal na statement ang INC, Iglesia ni Cristo, na sila ay magiging oposisyon o kalaban ng pamahalaan. Wala akong narinig na gano'n Ayaw ko lang kung meron nung ganyan. Pero ako wala akong nakita at narinig. Kahit doon sa mga programa ng Net25 kung saan kanilang network yan sa radyo, telebisyon, wala naman silang gano'n sinabi. Ang kanilang nga kapayapaan So, abangan natin kung ano ang kahinatnan nitong rallying ito. Sana ituloy na rin nila para malaman natin kung ano talaga ito. Di ba? So, yan po yung dalawang issue na ating tinalakay. Malaya po kayo na pakinggan, aralin, at pwede kayo mag-comment. Pero please like and share para makarating sa iba ang ating mga topic.